Hi, Tim. So, nandito tayo ngayon sa isang cafe sa may Pyeongtaek, sa may South Korea. Explore natin itong lugar naman. Meanwhile, ito yung order ko, tiramisu and kaliwak iced coffee sa Roasters. Maganda itong coffee shop na to. Sobrang cozy, kahit na medyo mas malaki siya from the other cafes na napuntahan ko. So, this cafe ay malapit sa camp kung saan nag-works Marcus and explore natin itong lugar na to in a while. Hindi ko alam po ba't ako bumulong dyan but then nahihiya kasi ako mag-vlog. Nag-isa lang yata ako dyan. Hindi, ako and then there's two other people there na nakaupo kanina bago ako nagligpit. Inubos ko muna yung drink ko and tirawisa masyado siyang marami. Hindi ko naubos actually. Masyadong marami. And yung price nila is average. So, ito na yung sa labas. Yung harapan niya na street is the main highway. So, main highway. And meron na street night market or street market ngayong araw na to. So, explore natin. Nagulat ako nung naglakad ako nung nakasetup ng mga market. So, this is not a touristy area kasi malapit to sa US base sa Korea, South Korea. And dito nakatira si Marcus. Hindi siya touristy area, walang masyadong maraming tao, unlike sa Myeongdong na kahit saan ka tumingin, maraming tao. Although, hindi naman siya ganun ka-ingay din. Hindi siya maingay actually. Ayan na, so ito na yung market, mga local goods, mga food, mga damit, pati halaman, at mga gamit sa bahay, at kung ano-ano pang makikita nyo rito. So, ilakad-lakad muna tayo. Naglakad-lakad muna ako para explore muna. Nadaan ako na siya nung una, pero dumiretso ako sa cafe. Kasi ngayon, sabi ko, sige, magre-record ako. And may gusto akong bilhin, yung parang local food, local delicacies, na gawa ng mga oma. So, ito, mga street food. And then, may mga damit, mga sapatos, and saka mga gamit sa bahay, mga lutong ulam, mga ganyan. Saka mga damit ng second hand yata. Anyway, I don't know. So, hindi ko tinignan eh. Anyway, wala kang balak bumili ng damit. I don't know, sumala ako sa damit. So, ito yung stall ng Oma na sinasabi ko. Kanina hindi pa nakapack yung mga yan. Ngayon nakapack na. So, bibili tayo. Meron siyang mga kimchi, yung mga maliit na, yung pang side dish sa mga Korean barbecue. Ayan. So, bumili ako ng dilis. At bumili ako ng kimchi pero nakalimutan ko. Anyway, itong kimchi niya is 1,000 or 2,000. 2,000 Korean won. Ayan. Marami pa nukli si Oma. Ayan. So, ang saya lang. Marami siyang panukuli. Ay, sus Maria, dinilaan pala niya. Omang-oma. Tuwa ako, actually. Okay. Gusto ko sa local bumili ng food. So, ayan na. Nabili na natin yung parang dilis ng side dish. And lakad ulit tayo. Wala tayong ibang magawa rito kundi maglakad. Actually, mahilig naman ako maglakad. And mag-explore. It's the only thing you can do. Ang safe dito. Maraming mabibiling kung ano mga Korean delicacies and side dishes. Pero, mamaya na tayo bibili. Or, actually, hindi ako masyado namili ng food. Si Marco, sensitive ang kanyang ilong sa mga Korean food. Anyway, ayan. May mga fruits din. Prutas, ganyan. So, ito yung night market. Parang, hindi siya night market eh. Weekend market, gano'n. Kasi yung mga 9 o'clock sarado na to. Kasi trinay-cood namin dumaan ng 9 o'clock sarado na siya. So, it's like a weekend market. From Thursday hanggang Sunday. Tapos nag-start siya ng 12 ng hapon. Sobrang late yung mga tao rito mag-open ng shop. Hindi ako sanay na sobrang late. Kasi sa Manila, alas 6 may bukas na. Dito, wala. As in, sobrang tahimik. Alas 10 nagbubukas ang lahat. Yan. So, ayan, ang mga oma. Tuwa ako, nakita ko yung mga oma at saka mga lolo, ganyan.
Sobrang Korean na Korean. Pero marami ditong mga foreigners kasi nga malapit sa base. May mga Pinoy, marami ding Pinoy dito. Actually, may mga Ojfa yung medyo nakakagip ako na Tagalog. Anyway, yan mga stall. Pero mga stall na nagtitinda, puro mga locals. Mga Korean sila and mga Korean delicacies. Anyway, lalakad-lakad tayo dito sa area. Actually, nga ba nitong street na to, na puro stalls ng ganyan. Sayang lang hindi sila mabot ng midnight. Kasi maaga, tanghali na sila nagigising. Tapos maaga sila nagsasara. Sobrang probinsyang probinsya. Yeah, this is the off-beaten path in Korea. It's like probinsyang probinsya. So, hindi siya pang touristy. Pero may mga area na may parang hilera na puro restaurant. So, ayan, pag kumaliwa ka na dyan, actually, yung street, dire-diretso doon ng dulo sa dulo, mga ano na siya, mga restaurants and bars. Yung mga bars na pang alam mo na, may mga bar girls, ganun. Tapos, maraming Pilipino doon. Pero, gabi na talaga yun. Meron kaming nakita minsan, pero hindi kami nagpunta kasi bawal. Bawal ba? Ewan ko, bawal daw. Sabi ni Marcos, bawal sa kanya. Wow, bawal. Good boy. Anyway, ayan. Lakad-lakad pa tayo. Marami talagang stall. Kahit saan ka may mga parang dalawang block. Hindi dalawang block eh. Maraming block. Kasi sa buong kali, buong area na yan. Puro pagkain. I mean, puro mga stalls. So, pero ang maganda rito, ayan o, lakad lang ako ng lakad. Hindi na masyadong sasakyan. Kung meron man sasakyan, disiplinado, ganyan, masyadong malinis. Tingnan mo naman, sa gitna na ako ng kalsada niyan ha, walang sasakyan, pakitainig. Tapos nakita ko tong parang stall ng mga damit, wala lang, gusto ko lang tignan, baka may magustuhan ako. Nandiyan lang siya sa gilid, tapos walang nagbabantay. Ewan ko kung nasa yung bantay niyan. Pero tumingin tayo ng mga damit. And, hindi ko talaga feel bumili ng damit ngayon. Anyway, pag nakita niyo yung street na yan, di ba, ang daming mga tinda-tinda. At kahit saan pwede magtinda pag ganitong araw yata. Doon sa mga buong block na yun. Hindi lang block, isang block yun. Yung mga 3, 4, 5 block. Tapos sa buong street. Ito yung street na maraming pang foreigners, mga tindahan, souvenir shop, mga kung ano-anong gamit. At marami din restaurant. Iba-ibang restaurant, hindi lang Korean restaurant. May American, may Italian, may Japanese. Ano pa ba? Merong Middle Eastern, may Turkish, ganon. So, lahat ng klaseng pagkain. Kasi marami ngang foreigners na nakatira dito. Kasi nga dahil sa base. Tapos, nakakatuwa yung mga parang pachinko machine. Hindi. Yung mga claw machine sa gilid-gilid. Basta marami din bakanting mga pwesto dito. Yung sabi ni Marcos, nagbubukas tapos nagsasara. Hindi yata maganda yung business or dahil sa maraming, hindi ko alam kung saan napupunta yung mga tao rito. Pero marami siyang tao pag kagabi, pag dinner time, gano'n. Yung normal day ha. Pag weekend, hindi ko rin napansin kung maraming tao kasi sa iba kaming lugar nagpunta kasi weekend lang pwedeng magpasya si Marcos dahil may pasok siya. So, ayan, maraming kainan. Tapos mga tao kasi sa malinis naman, di ba? Malinis, katahimik talaga siya, promise. Nagustuhan ko yung lugar, sobrang tahimik. And ang daming pwedeng puntahan. Pero dito sa area parang ang price nila dito parang foreigner price din. Kasi siyempre maraming mga foreigners, yung mga military tsaka mga nag-work sa base. Ayan, yung Epic Bar, yan mga bar. And parang cafe, din yan. Marami steakhouse. Tapos meron bang wig shop dito. Maraming kasi mga mga military na black, ganon. Anyway, lakad pa rin ako ng lakad hanggang sa dulo ng walang hanggan. Wala, nag-explore lang ako kasi nag-isip lang naman ako. And yes, anong oras ba to? Hindi ko na maalala kung anong oras. Siguro bago mag-lunch or after lunch.
Hindi naman siya ganun kainit kasi di ba, nakapayong ba ako dyan? Hindi naman. Umulan yata. Tingnan mo, maraming pwestong bakante. Masarap mag-open ng business. Pero, I'm not sure bakit daming sarado. Kasi marami ding, ang maganda siguro dito gawing business, yung maaga magbukas. Ayun na pala, malapit na dun yung building ni Marcos. Tapos dun sa tapat, meron ka bukas ng din. Tapos yun na may whitening, tanning spa. Pang tanning sa mga mga asawa ng mga Amerikano. Na mga nag-work dyan sa military base, mga yan, asawa. Yan. Yung mga asawa dito nakatira ay nagmamasyal-masyal. Ganun. Anyway, lakad pa rin ako ng lakad. Nag-explore. May mga nakita ko mga Japanese yata. Yun na nagpipicture-picture ng mga weird stuff. Yung mga hindi magandang stuff na nakikita nila. Ewan ko ba't nila ginagawa. Ayan, yun. Ayan. Meron sila pinipicturean yun ng mga parang weird things. Yun. Marami sila. Hindi na marami. Parang mga 10 sila. Ganyan. Kasi parang may pa-tour-tour din dito na binabayaran. Pero hindi ako nag-sign up sa ganyan. Kasi gusto ko mag-explore mag-isa. Pero siguro sa susunod na punta ko dyan, mag-sign up ako sa mga ganung tour para lang makita at malaman. Kasi si Marcos, hindi siya nagpapasyal dito. Ayaw niya mamasyal. Kasi mag-isa nga lang siya. Tsaka pag weekend lang siya pwede. Pag weekend kasi pahinga na lang siya kasi nga work naman siya sa weekdays. Eh ako, syempre, turista. Gusto kong mag-ikot-ikot at namasyal na siya. Alam mo ba, nung sumakay ako ng bus minsan, naligaw ako. Kasi mali yung bus na nasakyan ko. Hindi, tama naman yung bus, pero mali yung inikutan. Ewan ko pa, basta ganun. Anyway, ayan. Dito, ito lang yung lugar sa kanila, Marcos. Naglalakad lang ako ng lakad. Then, meron pa rin may Thai restaurant, may Vietnamese. Basta marami siyang iba't iba. Yung iba magaling, may mga Australian, may mga ganyan. Yung pinakita kong, kung nakita niyo yung short video ko na Nothing to Do Here But Coffee, makikita niyo yung mga coffee shops na napuntahan ko. Oo, wala kayong magawa dito kundi magkape. Hanggang hintayin si Marcos dumating galing sa kanyang work. Tapos kakain na kami ng dinner. Tapos pag weekend lang kami pwedeng mamasyal. Kasi nga may work siya. So ayun, ganun ang buhay ng asawa na mga expat na nakatira dito sa Korea, malapit sa base, mga nag-work na expat sa base. So yan. May mga Filipino shop din ako nakita. May kasarong Filipino shop actually na restaurant sa tapat ng building yung tinitira ni Marcos. Kaya lang, parang ang dilim-dilim, parang hirap pumasok, nakakatakot, parang laging walang tao. Anyway, halos lahat naman ng shop dito, parang walang tao unless pumasok ka. Tapos pagpasok mo, ikaw lang yung customer. Ewan ko, baka yung oras na pag-mamasyal ko is weird. Kaya ano naman gagawin ko sa buong araw? Maghintay lang dun sa bahay. Di siya naglakad-lakad na lang ako, diba? Anyway, masaya namang maglakad. Exercise din yan. So, mga naaabot ko naman yung 10,000 steps goal. Anyway, thank you all for watching and don't forget to subscribe. This is the new era of Earthling Warriors. Bye!